Hello po, sabi ng WHO sa mundo, limitahan ang paggamit ng nakamamatay na trans fat. Para manbuelva po uli, umapila ang WHO noong 2018 para sa mga industriya na gumagawa ng fatty acid sa mga pagkain na alisin sa buong mundo pagsapit ng 2023 sa gitna ng katibayan na naging sanhi ng maagang pagkamatay ng may 500,000 katao bawat taon. Ang target ay hindi naabot at pinalawig hanggang 2025, ngunit 53 bansa na sumasaklaw sa 46% ng populasyon ng mundo ang nagpapatupad na ngayon ng mga patakaran sa pinakamahusay na kasanayan sa nakal-alasom substance, mula sa 11 bansa at 6% noong 2018. Tinataya ng WHO na humigit kumulang sa 183,000 buhay sa isang taon ang naliligtas. Trans fat has no known health benefit, but huge health risks. Walang benepisyo ang trans fat sa kalusugan, ngunit malaking panganib sa kalusugan, sabi ng pinuno ng WHO. 7 bansa ang nagpatupad ng mga patakaran sa pinakamahusay na kasanayan noong 2023, Egypt, Mexico, Moldova, Nigeria, North Macedonia, Pilipinas at Ukraine. Ito ang mga dahilan ng pagbara sa mga art area. Ang solidified oil na bumabara sa mga art area sa paligid ng puso ay kadalasan ginagamit sa mga packaged foods, baked goods, cooking oil at mga palaman tulad ng margarine. Food producers use trans fat because they allow a longer shelf life and are cheaper than some alternatives. Bumagamit ang mga paktorya ng pagkain ng trans fat dahil mas mahaba ang buhay ng pagkain at mas mura kaysa sa ilang alternatibo. Ang mga sertipikadong bansa ay kailangan magsumite ng na-update na data bawat 3 taon upang mapanatili ang kanilang katayuan. Ang mga sakit sa cardiovascular ang nangungunang sanhi ng kamatayan sa buong mundo. Tinatayang 17.9 milyong tao ang namatay mula sa naturang mga sakit noong 2019, kung saan 85% ay dahil sa atake sa puso at stroke. This harmful compound is unnecessary, and no one misses it when it's gone. Ang nakakapinsalang trans fat ay hindi kailangan, at walang maghahanap dito kapag nawala ito. Ingat po palagi. God bless po.